Mga boss, no, sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito sa may Motorstar Cafe 150. Yan, available nga po sila rito ng dalawang unit. Meron silang kulay orange doon or pongkan, no, pongkan. Yung kanyang kulay. Okay, ito sa harap niyo ay kulay matte black. Okay. Mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong at naghihingi ng update para dito sa may Cafe Racer 152 ng Keyway. So available po sila dito ng black combination ng gold lining na decals. Ayan, available po sila ng isang unit din dito. So ito yung mga Cafe Racer na talagang parang hindi mo na kailangan mag-additional na mga accessories. Talagang pag itong binili mo, ito na yun, on the go na talaga. So konti na lang yung idadagdag mo rito. Para sa akin, maglagay kayo dito ng ng saddle bag. Ayan. So ayun na nga, sa kanyang headlight is naka-bulb type pa rin naman tayo rito. May malaki at maliit na bulb. Meron tayo signal light dito na bulb type din. Sobrang flexible niyan, pero suggest ko nga na sana pa-bullet type tapos round style para at least mas classic yung design niya. Meron tayong telescopic fork at meron din tayo ritong reflector. Side by side naman yan. May rubber boots din tayo rito. Fender natin dito is plastic. Pero karamihan sa mga ganito, parang dati metal pero ito plastic, flexible. Tapos meron tayo rito ang lining na decals na kulay gold and white. Ayan, may keyway din tayo dito sa part na to. And then meron tayong single disc brake, dual pad caliper na kulay gold yung kanyang paint job. Naka-wide spoke din tayo rito. Ang size dito sa harap ay 3.75 by 17. Ayan, maganda yung spoke niya. Cordial yung kanyang brand. Okay, dito naman sa side ng makina. Ito yung design. Ayan. So ayun na nga, sa kanyang headlight, meron tayo ritong projected lamp. May round style dito na LED rin, na daytime running light. Yung kanyang signal light dito, flexible at naka-bullet type din. Ito yung mga gusto ko rito. Mga ganitong design na bullet type. Ayan. Tapos meron tayong Motorstar dito na parang sticker yung datingan niya, may reflector tayo rito. Ayan, side by side naman yan, meron tayong telescopic fork at meron din tayong rubber boots dito. So yung kanyang fender is metal. Meron tayo rito single disc brake, single pad caliper, naka-wide spoke din tayo rito at tubeless, tube type pa rin pala to. Okay, so ang size dito ay 90 by 70 by 17. Ayan. So yung chassis niya, maganda rin yung mga pagkakahinang, maganda yung pagkakadugtong. At ito ay 5-speed na rin. Ayan yung itsura ng ating makina. Ayan, very futuristic din yung design. 5-speed, and then pwede tayo maglagay dito ng skid plate or cover para sa kanyang engine. Ayan, ganda ng chassis. Ganda yung pagkaka-build dito. Pero dito sa ilalim, pwede yung paglagyan to ng engine guard para at least may protection yung ating makina dito sa ilalim. Ito yung design niya para sa side. Okay, tapos ito naman parang dito yung battery tapos may bukasan dito. Feeling ko nga dito yung battery. Naka single head shifter tayo rito. Napi-flip yung kanyang foot pegs, combination ng rubber and metal. Same lang din dito sa angkasan. Tapos meron din yung bracket dito. So pwede niyo tanggalin din to kung ayaw niyo mag-angkas, 'di ba? Kasi nga yung nito, yung part ng upuan, itong part na to natatanggal to, pero kung ayaw niyo magpaangkas at pwede niyo tanggalin to, 'di ba? So yan, may support naman siya diyan. Tapos naka dual shock tayo rito, adjustable yan na may na rin tayo rito, may baso, and then meron tayong cover para sa chain, and yung kanyang sprocket size dito ay 40 yung kanyang size. Ayan, so naka wide spoke, naka drum brake din tayo rito sa likod. Ang size naman dito sa likod ay 180 by 17. Ayan, cordial din yung kanyang brand. Ayan. So naka single head shifter yung kanyang foot pegs, na flip naman yan, combination ng rubber sa ibabaw, metal naman yung ilalim. Same lang din nung design para dito sa angkas. Okay, so ayan, yung kanyang bracket dito o yung dugtungan ng ating angkasan is nakalagay talaga dito, nakapix na siya. So hindi nyo na siya matatanggal. Okay,
So kung gusto nyo ng, or kung ayaw nyo ng ganito, is tanggalin nyo na lang to, yung kanyang footpegs. Ayan. So dito yung decals niya, meron tayong number 8 lang dito, and then may motor star na sticker, and may decals tayo na kulay black, and then may number, may cafe 150 rito. Minimalist lang yung kanyang sticker na meron to. Tapos may mga design na ganito. Ayan, ito grills, oh. Okay. Tapos matte finish naman yan. Okay, sa gas tank niya maganda rin eh, di ba? Yung gas tank na ito is parang pang big bike yung design niya. May mga ganyan design siya. Ayan. So sa upuan ganyan ang design niya. So ito may cover pa to, pero pwede nyo tanggalin to para maangkasan. Pero maganda yung kanyang, yung design ng kanyang leather. Ayan. Pero ito mukhang stitches eh, pero hindi siya stitches. Ayan, malambot yung upuan, sobrang lapad din niya, makapal din yung foam na ginamit. And then meron din tayo dito na gas tank. Ang laki din ng gas tank niya. Ito yung cup niya. Okay. Tapos ito yung design, same pa rin naman dati. So sana dito mag-improve din sila ng design. Okay, sa mga darating na lalabas pa, di ba? So ganyan ang itsura niya. Okay, dito naman sa taillight. Ayan, meron tayo ritong LED. LED ba ito? Mukha siyang LED at hindi ko din sure kung LED siya, pero ayan. Okay na yung ating taillight dito. Bagay na sa kanya yung size ng taillight niya. Pero dito sa signal light, ayan, suggest ko bullet type. Tapos tight bulb type. Okay, so lagayan ng plate. May reflector din tayo rito. Mahaba din yung fender niya. Ito is ano rin to, plastic din. Tapos malaki yung gas tank, yung kanyang upuan. Meron tayong ganyan, no. Two-tone naman yan. Ito kulay gray and black. Tapos ito ay may stitches. Paikot naman yan. Dito rin. So kasya naman dito yung dalawang tao. Medyo yakap na yakap lang talaga sa yung OBR mo. Okay, so sa side meron tayong adjustable na dual shock. Meron na rin tayong chain cover, plastic. Yung kanyang sprocket size, malaki yung sprocket size. Ito ay 4040 and 428 4040. Yan yung size niya. And then yung size naman ng gulong dito sa likod is 120 70 by 17. So naka tube type pa rin naman tayo rito, naka drum brake at meron tayong wide spoke. Ayan. So dito naman sa side yung ating tail light, naka LED rin tayo rito. Ito yung sinasabi ko, sana dito is naka round style na parang ganitong bullet type, 'di ba? Ang cute lang at saka maganda yung ganong style. Pero ayan, mukhang okay naman din yung oblong, pero mas trip ko talaga yung round style. Ayan. So meron tayo ritong signal light din, flexible. Ayan, bulb type. Ayan. So dito naman sa side, meron din tayo rito cover. Ito ano to, metal. Ayan, malalaman mo naman kung metal kapag tinuktok mo siya. Ayan, maganda rin yung kanyang tambucho, mahaba din. And dito naman din sa side is meron tayo ritong kickstart. Carb type din tayo rito at Japan yung kanyang brand nung kanyang carb. Ayan. Ito naman yung side ng makina. May keyway din tayo rito. May monitoring tayo ng oil kapag pwede na tayo magpa-change oil. Rear brake pedal, smooth lang din. Ayan. So, sa kanyang panel gauge, meron tayo ritong analog and digital combination. Speedometer, odometer, signal light, neutral, yung kanyang gas tank or yung fuel gauge pag naka-high beam. Tapos ito yung ignition niya, simple lang din yung ignition. And then wala tayo ritong USB charging port. So yung mga pwede nating isuggest kay keyway na sana lagyan ng USB charging port. Tapos upgrade ng headlight. And then yun lang. Upgrade ng update ng mga decals na pwede natin paglaruan pa, di ba? So, bulb type ba to? Mukha siyang bulb type, pero ayan, mukhang LED naman din siya. Pati sa harap ganito din. So yung kanyang lagayan ng plate, metal naman din to. Fender niya metal din. Okay, may bracket tayo dito para kapag aangkas tayo, dito tayo maghahawak. Ayan, so pwede nating lagyan yan ng saddle bag. At meron na rin tayo rito ang tambucho na maangas yung datingan. Maganda yung tunugan nito, parang kinalkal na yung itsura. Pero ingat tayo dito sa mga aangkas kasi nga wala tayong cover para dito sa tambucho. Ayan, yun lang naman yung concern natin. And then meron kickstart pa rin naman tayo rito. Yung kanyang carb is Denny, Japan technology na rin to.
Yung kanyang rear brake pedal, smooth lang din. Tapos yung kanyang makina dito, yung design nito, meron tayo ditong Motorstar. Ayan. So sa kanyang panel gauge, naka round style na rin tayo rito. Ayan yung design niya, kita nyo naman yan. Digital panel na rin to. And then sa kanyang handlebar is naka naked tayo rito, tsaka medyo pasubsob yung datingan niya. Ito yung susi nga pala. Ayan, ito yung ignition, simple lang. Sa mga switches, meron tayo rito kill switch, park light, headlight and off, electric starter, front brake. Ayan, yung lever niya makapal. Ayan, smooth naman siya. Yung grip niya makapit, throttle mababaw. Sa side naman, meron tayong rubber dito. Yung kanyang clutch, ayan, naka ganito siya. Okay. Tapos yung passing light, choke, high and low, signal light, and busina. Ayan, yan po yung itsura ng ating motorcycle. So sa mga switches niya, meron tayong kill switch, park light, headlight, electric starter, lever natin malapad din, smooth naman, makapit yung grip niya, mataba. Yung throttle is mababaw lang. Sa side naman, yung clutch natin dito, smooth lang din, may rubber tayong ganyan, may choke, to flasher, and then high and low, signal light, and then busina. Ayan, ang ganda rin yung kanyang handlebar. Ayan, gold, or gold tuloy, silver. Ayan, so wala siyang paint. Okay, yan na yun mismo. So yan yung kabuuan ng ating motorcycle, itong Keyway 152 or Capracer 152. So sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa may Mitsubishi San Rafael branch, at sa mga willing talagang bumili ng ganitong motor. So sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong update. Ay siya. Mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Sana nakatulong tong video na to. Ay, lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026? Comment nyo naman yan, at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. Amark Moto sa vibes, para sa mga tropang mahilig sa motor review. Hindi puro forma, dapat may performance. Let's go! Pagdating sa motor, iba-iba ang laro. May matipid sa gas, merong pang baro road bro. Yung isa swabe lang, pang araw-araw na biyahe. Yung isa mabangis, hatawan sa kalsada. Pare may pantra na tibay, kahit kargado kaya. May sports bike naman na parang laging karap. May scooter na chill, perfect sa traffic lane. Pero pagdating sa speed, ibang usapan men. Hindi lang sa forma, tinitingnan ng laban. Kasama maintenance, pati presyo ng pyesa dyan. Kung sino practical, kung sino malakas, kung alin ang sulit sa perang inilabas. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa takbo? Tipid ba sa gas o malupit tumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, ride safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. May motor na mura pero lakas ng dating. Meron namang mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Hindi porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi paglabas ng kapital. Comparison review.